Hello, I'm Richelle Corpus. Ngayong araw ako ay maglilinis ng kusina gamit ang 5S. Narito ang 5S na ating gagamitin upang maglinis ng kusina. Ang una nating gagamitin S ay ang seri o sort. Ang first S ay ang paghihiwalay ng mga bagay na hindi na kailangan sa kusina. Katulad ng aking ginagawa. Punin ang lahat ng mga maruruming bagay, iwalay sa malinis na, yung mga bagay na di na kailangan sa lamisa or hindi na kadalas ginagamit. Alisin ang mga hugasan, ipunin at dalahin sa lababo. Yan, punasan ang mga plato na malinis na at ilagay sa dapat na lagayan. Siguraduhin tuyo bago isalay. Ayan, pagdating sa lababo, tanggalin mo yung mga leftover na pagkain, mga basura, dapat ilagay sa basurahan. Siguraduhin wala nang kaning natitira upang hindi magbara. Ngayon naman ay nasa second S na tayo, ang siton or set and order. Ang second S ay ang set and order or siton. Ayan. Kailangan yung mga gamit ay naayon sa kanyang uri. Katulad niyan, appliances sa appliances. Ang example pa ng ibang siton ay ang katulad niyang pag groupings ng mga bagay, tumbler sa tumbler, mula sa malaki hanggang paliit upang maging organized at magandang tingnan. Kailangan ang plato ay organized din nang naayon sa kanyang laki mula sa malaki papunta sa maliit para mas madali mo siyang kuhain kung ikaw ay gagamit. Punasan bago isalay para siguradong wala ng tubig na umaagos. Yung mga bowl sa bowl, baso sa baso, depende sa laki, kutsara sa kutsara, at yung mga malalaking kutsara na hindi kailangan ilagay sa isang lagayan. Yung mga kutsarang ginagamit sa table dapat magkakasama din upang mas madali mong mahanap ang iyong kailangan. Kaya dapat organize ang lahat ng bagay sa kusina. Ngayon naman ay ang pangatlong S na siso or shine. Ang siso o shine ay ang paglilinis ng kusina. Katulad ng aking ginagawa, ayan. Pupunas ng surface, pagpupunas ng lamisa, pagpupunas ng mga lagay ng plato bago isalay. Kasama na dito ang paglilinis ng sahig at lababo. Ayan. Pati ilalim ng mga kalan, kailangan siguradong malinis yan. Kasi nga yung mga pumapatak na mga luto sa lababo, kailangan tanggalin mo muna yung mga dumi. Oh my God, mami. Mami, ba't may plastic? Tsaka Mali. mo siya Tanggalin mo muna, mami. i-sterilize. Ayan. Hugasan ng mga pinggan na naipon mo mula kanina sa iyong pagliligpit. Lahat ng hugasan. Pagkatapos nating maghugas ng mga hugasan sa lababo, kailangan nating i-sterilize ang ating lababo. Katulad niyan ginagawa ko, naglalagay siya ng Sunrox at liquid soap. Brasin ang mga kasulok-sulukan, mga singit-singit at pagitan. Dahil yan ay marmol, ganyan na talaga ang kulay niyan. Brasin. Sa ating paglilinis ng lababo, kaya kailangan natin gumamit ng guantes at saka mask kasi nga yung mga ginamit nating panlinis ng lababo ay medyo matapang ang pagka-chemical niya, ang katulad ng Sunrox. So maaring ma-irritate ang ating kamay, kaya kailangan gumamit tayo ng guantes para maiwasan natin ang
pagka-irritate. At ang kauli-hulihan ay ang paglilinis na ng floor ng sahig ng semento. Kailangan i-mop mo na walang natitirang dumi. Ngayon ay nasa 4S na tayo. Ang secret ko ay start the dice. Ayan. Kailangan para mapanatili natin ang kalinisan ng ating kusina, makakatulong din ang paggawa natin ng mga listahan ng mga bagay na dapat gawain. Katulad lang ng una, first S hanggang 5S. Kailangan may pagpatuloy natin yun araw-araw sa ating gawain upang ngayon naman ay nasa 4S na tayo ay ang Shitsuki Sustain. Ang 5S o Shitsuki or Sustain ay ang pananatili ng kalinisan ng kusina na gamit ang 5 method. Kailangan kung anong unang ginawa mo sa unang paglilinis mo, unang araw, kailangan ay masunod. Katulad ng Shiri, Shiton, Shitsu at Tsutsiki, kailangan i-apply mo rin yun araw-araw upang mapanatili mo ang kalinisan ng iyo. Tulad ng paghugas ng plato, baso, paghiwa-hiwalay ng mga bagay sa hindi na kailangan upang ang mga gawain mo araw-araw Makakatulong din dito ang paggawa mo ng listahan kung sino ang susunod na gagawa sa mga duty sa kusina na kasama mo sa bahay. Thank you for watching. I'm Richelle Da Corpus.